Sorry po, mali ako upload. Kabanata 281. Ang pagbabalik ng alamat. Bakit kay Andy ang takot mo at hindi ako? Ginoo. De la Cruz, nagbibiro ako. Kahit gaano kaklulas si Jerry, masasabi niyang makapangyarihan talaga si Justin. Mas makapangyarihan pa siya kay Allen. Ayoko kapag kinukulit ako ng mga estranghero. Tsaka, hindi rin magandang biro iyon, tamad na sabi ni Justin. Lumingon siya para tingnan sina Lydia at Sofia. Tara na. Tige. Tumango sina Sofia at Lydia bago lumabas ng boxing ring kasama si Justin. Naghiwa-hiwalay ang mga tao na parang dagat na pula upang makadaan sila. Nakatuon ngayon kay Justin ang mga mata ng lahat. Bago ngayon, sinong mag-aasam na ang kilalang pamilyang Allen Morsley ay mabubuli hanggang sa punto ng matinding kahihiyan. Sino kaya ang makakalarawan sa kanya na nakaluhod at humihingi ng tawad? Makalipas ang kalahating oras, tumilapon ang kanilang sasakyan at palayo sa boxing ring. Kung ikukumpara noong papunta sila rito, hindi gaanong maingay si Lydia. Sa totoo lang, sobrang tahimik niya. Nanatili siyang nakatitig kay Justin sa rearview mirror sa buong oras. May gusto siyang itanong sa kanya ngunit hindi niya alam kung saan magsisimula. Ano ito? Itanong mo sa akin ang kahit anong gusto mo. Itigil mo na lang ang pagtitig sa akin, sabi ni Justin. Kahit hindi tumitingin ay halata niyang nakatitig sa kanya si Lydia. Maging si Sofia ay punong-puno ng mga tanong noon. Hindi kita tinitignan. Nakatingin ako sa daan, defensive na sabi ni Lydia. Medyo nahiya siya na tinawag siya. Gusto ko lang itanong kung paano mo nakilala si Andy, sabi ni Lydia sa maliit na boses. Si Andy ay halos isang alamat sa kanila. Siya mismo ang pinili ni Azure at sumali sa hanay ng 4 na hari ng digmaan ng Azure's office. Kung wala si Andy, hindi makakamit ng pamilya Morsley ang lahat ng mayroon sila. Nag-iisang binago niya sila mula sa karaniwang pamilya tungo sa pinakamaimpluwensyang pamilya ni Yaleview. Maging si Christian, na binyansagang pinuno ng mga kilalang tagapagmana sa Bekip, ay kailangang yumuko kay Andy. Kung ikukumpara kay Andy, ang lahat ng iba pang tagapagmana sa Bekip ay maliliit na langgam. Wala pa siyang 30 pero nakahawak na siya ng pwesto sa Azure's office. Bukod kay Azure mismo, sino pa kaya ang makakatalo kay Andy? Walang kahit isang laban sa kanya sa buong bansa, lalo pa si Yaleview. Dati kami nasa iisang squadron bilang bunkmates. Pagkatapos ng sama-samang pakikipaglaban sa larangan ng digmaan at pagbuhos ng dugo para sa iisang dahilan, natural na nakilala naming mabuti ang isa't isa, casual na pagsisinungaling ni Justin. Dati kang nasa hukbo. Nanlaki ang mata ni Sofia. Oo. Sa loob lang ng ilang taon. Na-discharge ako last year. Kung gayon nakita mo na ba si Azure? Tuwang-tuwang tanong ni Lydia. Narinig ko na si Andy ay personal na hinirang sa Azure's office ni Azure mismo. Hindi. Napailing na lang si Justin. Kung nakilala ko si Azure, hindi mo ba naisip na na-appoint na ako sa Azure's office ngayon at hindi na ako uupo dito kasama mo? Totoo yan. Tumango si Lydia bilang pagsang-ayon. Siya ay sapat na mapaniwalaan sa kanya. Kung gayon nakakita ka na ba ng sino man sa mga hari ng digmaan? Oo, sa totoo lang, sabi ni Justin, random na gumagawa ng mga bagay sa lugar. Ito ay mula sa medyo malayo, bagaman. Kasal na sila. May pagkakataon pa ba akong makasama ang sino man sa kanila? Nagmamadaling tanong ni Lydia. Hindi, sagot ni Justin. Hindi sila mahilig sa mga babae. So may gusto sila sa mga lalaki. Tanong ni Lydia na nanlalaki ang mga mata. Pagkatapos ay tumingin siya kay Justin na hindi makapaniwala. Bakla ka rin ba? Ang ibig kong sabihin ay hindi na sila naaakit sa mga makamundong bagay. Kung ikukumpara sa pakikipag-date, mas in love sila sa battlefield. Sina Zachary, Kane, Clarence, at Dorian ay nalulong sa digmaan. Ang naisip lang nila ay labanan, pagdanak ng dugo, at mga diskarte sa labanan. Sa halip na matulog o makipag-date, mas gugustuhin nilang gamitin ang oras na iyon para maalis ang iilan pang mga kaaway. Sa yugtong iyon ng kanilang buhay, ang mga babae ay hindi na isang bagay na kanilang pinagkakaabalahan. Anyway, maaari nilang makuha ang sinumang babae na gusto nila. Oh, tinakot mo ako, sabi ni Lydia habang tinatapik ang sarili sa dibdib para kumalma. Okay, enough questions. Magmaneho ka lang at tumutok sa kalsada.
Hindi maiwasan ni Justin na mapatingin sa kanya matapos makita ang casual niyang ugali. Pero pagkatapos noon, nilinggan niya si Justin at nag-aalalang nagtanong, Justin, gagantay ka ba ni Allen pagkatapos nito? Hindi pa rin niya makalimutan kung paano napilitang lumuhad si Allen at humingi ng tawad kay Justin. Iyon ang pinaka-nakakahiya na araw sa buhay ni Allen. Sa tagapagmana ng pamilyang Morsley, hindi ito katanggap-tanggap. Hindi niya gagawin, sabi ni Justin habang umiiling. Wala siyang lakas ng loob. Paghihiganti. Kahit may lakas ng loob si Allen, maglalakas loob ba si Andy? At saka, susugod sana si Andy sa bahay ni Allen para ikulong siya ng maraming buwan noon. Kaya naman, kahit na siya ay tanga para maghiganti, kailangan niyang humanap muna ng paraan para makatakas muna sa mansyon ng Morsley. Talaga? Curious na tanong ni Sofia. Pakiramdam niya ay hindi basta-basta tatanggapin ni Allen ang ganoong kahihiyan. Bakit ako magsisinungaling tungkol doon? Nakangiting sabi ni Justin. Kung maglalakas loob pa rin si Allen na sumama sa akin, bubugbugin ko siya. Di paano si Troy? Nag-aalalang tanong ni Sofia. Kung hindi maghiganti si Allen kay Justin, paano si Troy? Paano ang pamilya Zeller? Nabugbog ng husto ni Justin si Troy kaya hindi niya maisip na hinahayaan lang siya ng pamilya Zeller. Sino ang nagmamalasakit sa kanya? Ikinaway ni Justin ang kanyang kamay ng walang pag-aalinlangan. Wala siyang pakialam sa pamilya Zeller. Kung maglakas loob silang lapitan ako, aalisin ko ang bawat isa sa kanila. Siguro kailangan mong tawagan ulit si Andy, nag-aalangan na sabi ni Sofia. Kung handa siyang magsalita para sa iyo, malamang napapayag ang pamilyang Zeller na ipaalam ito. Kung pinaninindigan ni Andy si Justin, tapos kahit galit pa ang pamilya Zeller, wala talaga silang magagawa. Ang pamilya Zeller at ang pamilyang Morsley ay maaaring bahagi ng apat na kilalang pamilya, ngunit si Andy ay personal na hinirang na sumali sa Azores office ni Azure mismo. Isa siya sa apat na hari ng digmaan. Kahit galit ang pamilya Zeller, patres pa rin sila para kay Andy, di ba? Hindi na kailangan iyon, sabi ni Justin habang umiiling. Nanlamig ang kanyang mga mata. Kung natatakot ang pamilya Zeller kay Andy, natural na takot din sila sa akin. Kabanata 282. Ang pagbabalik ng alamat. Mata sa mata. Sa ICU sa Yaleview Central Hospital, nakatayo sa pasukan ng isang matandang lalaki na nakasuot ng itim na suit. Kamalungkot na ekspresyon, hinawakan niya ng mahigpit ang kanyang tungkod. 5 hanggang 6 na nasa katanghaliang gulang na mga lalaki, lahat ay nakasuot ng itim na damit, ay nakatayo sa kanyang harapan. Lahat sila ay mukhang marangal. Gayunpaman, hindi man lang sila nang ahas na magsalita ng kahit isang salita sa harap ng matandang iyon. Sino ang gumawa nito? Bagamat nakaupo lang siya sa hospital bench, naglabas siya ng nakakatakot na aura ng walang kahirap-hirap. Nang ihampis niya ang kanyang tungkod sa sahig, laking gulat ng mga nasa katanghaliang gulang na ang kanilang mga puso ay biglang tumibok. Malamang, ito ay ginawa ng batang babae mula sa pamilyang De La Cruz at ng kanyang larwang lalaki. Sagot ng isa sa mga nasa katanghaliang gulang na lalaki. Siya si Michael Zeller, ang ama ni Troy. Nang mabalitaan niyang may nabali ang mga paa ng kanyang anak, agad itong lumipad pabalik mula sa ibayong dagat sakay ng kanyang pribadong jet. Gayunpaman, sa sandaling bumaba siya, nabangga niya si Nathan, na ilang oras nang naghihintay sa labas ng ICU. Ang babaeng iyon mula sa pamilyang De La Cruz. Nang marinig niya ang pamilyang De La Cruz na binanggit, hindi niya namamalayan na sumimangot. Si Sofia ba ang tinutukoy mo, ang ikatlong anak ni Emmett? Oo, siya yun. Dumura si Michael sa nagngangalit na mga ngipin, sabi ng staff sa restaurant, nakipagtalo lang si Troy sa kanila bago siya pilayan ng toy boy ni Sofia. Dad, kailangan mong maghiganti para kay Troy. Namumula ang mga mata ni Michael sa galit. Si Troy lang ang anak niya. Umaasa siya na pagkatapos niyang mamatay, si Troy na ang pumalit sa kanyang posisyon at mamuno sa pamilya Zeller. Gayunpaman, bago dumating ang araw na iyon, may napilayan si Troy. Kahit anong mangyari, hinding-hindi niya hahayaang dumausdas ang kahihiyang ito. Siyempre gagawin ko. Nang marinig ni Nathan ang sinabi ni Michael, malamig siyang ngumuso habang may malamig na kislap na sumilay sa kanyang mga mata. Hindi ko inaasahan na ang babaeng iyon mula sa pamilyang De La Cruz ay magiging napakabisyo, sa kabila ng kanyang masunurin na hitsura. Noong una, gusto kong pakasalan siya ni Troy at gawin siyang manugang ng pamilya Zeller.
Mukhang hindi na kailangan yan. Dati, may gusto siya kay Sofia. Nag-aral siya sa ibang bansa at galing sa disenteng pamilya. Bilang pangatlong anak na babae ng pamilya de la Cruz, hindi niya kailanman iniugnay ang sarili sa mga problemadong tao sa mga lupong iyon. Napakalinis ng kanyang background na naging angkop na kandidato para sa pagpapakasal sa pamilyang de la Cruz at maging kanyang apong babae. Tingnan kung paano nangyari ang mga bagay. Paano malinis ang kanyang background. Bago siya nagpakasal, pumunta siya sa isang restaurant kasama ang kanyang toy boy. Tino ang nakakaalam kung gaano kagulo ang kanyang pribadong buhay. Dalhin mo ang phone ko. Nang iangat ni Nathan ang kanyang ulo, binigyan siya ng isang subordinate ng telepono. Nagdial ng number si Nathan. Hindi nagtagal, isang paos na boses ang tumunog sa telepono. Nathan, bakit mo ako biglang tinawagan? Ano sa tingin mo, Emmett? Malamig na ngumuso si Nathan bago nagpatuloy, hindi mo ba masyadong alam kung bakit kita tinatawagan? Bakit ko malalaman? Mukhang nagulat si Emmett. Anong nangyari? Sige, Emmett. Itigil ang pagpapanggap. Kung hindi mo ako bibigyan ng kasiyasyang paliwanag para sa nangyari ngayon, ang pamilya de la Cruz ang kailangang magbayad para sa ginawa ni Sofia. Nabaling ang boses ni Nathan. Ano ba talaga ang nangyari? Sabihin mo lang sa akin ng diretso, Nathan. Nag-iba ang tono ni Emmett nang may napansin siya sa boses ni Nathan. Mahal mong anak, Sofia, napilayan ang kanyang toy boy sa apo ko. Don't tell me na clueless ka dyan. Ano ang sinabi mo? Nag-iba talaga ang tono ni Emmett nang marinig iyon. Napilayan ng toy boy ni Sofia si Troy. Kailan ito nangyari? Nathan, huwag mo akong biro. Hindi naman nakakatuwa. Mukhang nagbibiro ba ako? Malamig na sagot ni Nathan. Nasa ICU pa rin ang apo ko at sumasailalim sa emergency treatment. Hindi pa rin tiyak ang kanyang kaligtasan. Sa tingin mo ba nasa mood akong makipagbiroan sa'yo? Seryoso ka? May toy boy ba talaga si Sofia sa labas? Ginawa ba niyang pile si Troy? Nang mapagtonto ni Emmett ang bigat ng sitwasyon, nanginginig ang kanyang boses. Si Troy ang nag-iisang tagapagmana ng pamilya Zeller. Siya ang panganay na apo ni Nathan, ang itinalagang tagapagmana para pumalit sa posisyon ni Michael sa hinaharap. Gayunpaman, inutusan ni Sofia ang isang tao na pilayin siya. Wala na ba siya sa isip niya? Hindi ba niya alam kung gaano kalakas ang pamilya Zeller sa Yaleview? Nathan, baka hindi pagkakaintindihan. Nakita mong lumaki si Sofia mula pa noong bata pa siya. Imposibleng gumawa siya ng ganito, paliwanag ni Emmett na nagmamadali. Wala akong pakialam kung misunderstanding. Anyway, tinatawagan kita para ipaalam ito. Sa loob ng 3 araw, gusto kong makita ang iyong anak at ang kanyang toy boy na nakaluhod sa harap ng tirahan ng Zeller. Kung hindi ko sila makikita sa loob ng 3 araw, ang pamilya de la Cruz ay maghahanda para harapin ang galit ng pamilya Zeller. Hawak ang kanyang tungkod, malamig na nagbabala si Nathan, sinasabi ko ito sa iyo, Emmett. Si Troy ay sumasailalim pa rin sa emergency treatment sa ICU. Kung masalvage ang mga paa niya, papatayin ko lang ang anak mo at ang toy boy niya. Gayunpaman, kung may mangyari sa kanya at mawalan siya ng mga paa, babayaran ko ang buong pamilya ng de la Cruz. Mula noon, hanggat nabubuhay pa ako, hinding-hindi ko hahayaang mawala ang pamilyang de la Cruz. Makinig ka sa akin, Nathan. Beep, beep, beep. Nang may sasabihin pa sana si Emmett, direktang ibinaba ni Nathan ang tawag, hindi siya binibigyan ng pagkakataong magpaliwanag. Kaagad pagkatapos, nag-aalalang nagtanong si Michael, Tay, ano ang sinabi ni Emmett? Huwag mo siyang pansinin. Ikinaway ni Nathan ang kanyang mga kamay at sinabing, anyway, kung hindi ko makikita si Sofia at ang kanyang toy boy sa loob ng 3 araw, babayaran ko ang pamilya de la Cruz. Hindi binibigyan ng pagkakataon si Michael na magsalita, ay nalalayan ni Nathan ang sarili gamit ang tungkod at bumangon. Ipatawag ang direktor ng ospital. Ilang oras na siyang nasa emergency room. Bakit wala pang update? Aasikasuhin ko kaagad. Talo na sana si Michael matapos marinig ang utos ni Nathan. Gayunpaman, sa sandaling iyon, may biglang nagtulak sa mga pintuan ng emergency room na bukas. Lumabas ang isang medyo may edad na doktor na nakasuot ng puting Amerikana. Sino dito ang kapamilya ni Troy? Ako. Sumugod si Nathan bitbit ang kanyang tungkod. Kamusta ang apo ko? Kabanata 283.
Ang pagbabalik ng alamat. On filial scum. Ang sitwasyon ay medyo mahirap. Natatakot ako na mawalan siya ng paa. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaking nakasuot ng puting Amerikana ay naglahad ng kanyang mga kamay at sinabing, sinubukan namin ang aming makakaya, ngunit mailigtas lamang namin ang kanyang buhay. Natatakot ako na habang buhay siyang nasa vegetative state. Ano ang sinabi mo? Nang marinig ni Nathan ang sinabi ng doktor ay hinawakan niya ng mahigpit ang kanyang tungkod. Ang kanyang ekspresyon ay nagbago ng husto habang siya ay nagtanong, ano ang sinabi mo? Sinabi ko na ginawa namin ang aming makakaya. Inulit ng doktor na walang magawa. Naiintindihan ko kung ano ang nararamdaman mo, ngunit ang mga ugat sa kanyang mga paa ay ganap na naputol. Kahit ang Diyos ay hindi siya maililigtas. Tumahimik ka. Nang may sasabihin pa sana ang doktor na iyon, diretso siyang pinutol ni Nathan at hinawakan ang kwelyo niya. Mahigpit niyang itinuro, wala akong pakialam kung anong mga pamamaraan ang ginagamit mo, o kung anong teknolohiya ang ginagamit mo. Dapat mong iligtas ang mga paa ng apo ko. Hindi problema ang pera. Gaano man ang halaga nito, babayaran kita ng buong halaga basta't mailigtas mo ang kanyang mga paa. This is not a question of money, magsasalita pa sana ang doktor nang pigilan siya ni Nathan. Cut your crap. Tinasabi ko sa iyo ito. Kung maglakas loob kang hayaang may mangyari sa apo ko, mawawalan ka rin ng mga paa. Pagkatapos niyang magsalita, itinulak ni Nathan ang doktor. Umikot siya at inutusan si Michael, makipag-ugnayan sa lahat ng kilalang eksperto sa mundo ngayon din. Hanggat makakahanap sila ng solusyon para mailigtas ang mga paa ni Troy, wala akong pakialam kung magkano ang halaga nito. Nilinaw ko na ba ang sarili ko? Oo. Nagmamadaling tumango si Michael at umalis. Makalipas ang isang oras, pagod na pumasok si Sofia sa kanyang bahay. Ilang taon na ang nakakalipas mula nang makaramdam siya ng sobrang pagod o nakatulog ng huli. Pasado hating gabi na. Sa normal na mga pangyayari, nakatulog na sana siya ng mahimbing. Pagod ka ba? Mahinang tanong ni Justin nang makita kung gaano siya pagod. Medyo. Nakagawian na sinipa ni Sofia ang kanyang sapatos at nakatapak sa sahig na gawa sa kahoy na nakayapak. Tatanda na ako at hindi na ako mapuyat. Iniisip ko kung gaano karaming mga maskara ang kailangan kong ilapat upang mabayaran ito. Natatakot ako na baka bumalik pa ang mga wrinkles ko. Napabuntong hininga si Sofia at sinulyapan si Justin. Sige, iyon lang para sa araw na ito. Maliligo ako ng mainit at matutulog. Dapat matulog ka rin ng maaga. Magandang gabi. Magandang gabi. Tumango si Justin bago naglakad patungo sa sariling kwarto. Pagkatayo pa lang niya ay may narinig siyang walang tigil na pagtunog ng telepono. Biglang inilabas ni Sofia ang kanyang telepono. Nang sasagutin na niya ang tawag, nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Nawala sa isang iglap ang pagod niyang tingin. Anong nangyari? Tanong ni Justin. Galing sa lolo mo, sabi ni Sofia na nakakunot ang noo. May nangyari siguro kung tatawagan niya ako sa ganitong oras. Tinagot niya ang tawag pagkatapos magsalita. Kamusta? Ako ito. Nasaan ka? Sa sandaling sinagot niya ang tawag, ang paos na boses ng isang matandang lalaki ang narinig. Nang marinig iyon ni Sofia ay sumama ang loob niya. Nasa bahay ako. Anong meron? Halika at makita mo ako kaagad. Itinuro ni Emmett na tila mapanindigan na hindi siya nag-iwan ng puwang para sa negosasyon. Umunat ang noo ni Sofia at mahinang nagtanong, ngayon. Gabi na kasi. Bakit gusto mo akong makita? Hindi mo ba masyadong alam kung bakit? Malamig ang boses ni Emmett. Bibigyan kita ng isang oras. Bumalik ka agad sa tirahan ng De La Cruz. Kung hindi pa kita nakikita noon, huwag mo akong sisihin sa pagpapadala ng isang tao para kaladkarin ka. Oh, tama. Pagbalik mo, tandaan mong isama ang toy boy mo. Gusto kong makita kung sino ang matapang na lumpo kay Troy. Nang mabigkas niya ang huling pangungusap, ang kanyang pinipigilang galit ay gumapang sa kanyang boses, hindi na maitago pa. Kung magkaharap lang sila ay nawalan na ng galit si Emmett at sinampal si Sofia. Dad, tinawag ka ba ng pamilya Zeller? Nang marinig ni Sofia na may binanggit siya tungkol sa isang toy boy, agad niyang napagtanto ang nangyayari. Maliban sa pamilya Zeller, walang ibang tatawag kay Justin na toy boy. So paano kung ginawa nila? Malamig na ngumuso si Emmett.
Ang lakas ng loob mong hilingin sa isang tao na pilayin si Troy, pero wala kang lakas ng loob na dalhin siya sa akin. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ito, Sofia. Mas mabuting dalhin mo siya rito ng masunurin. Huwag mo akong paglaruan. Kung hindi, magpapadala ako ng taong pumatay sa kanya at ibalik ang kanyang bangkay. Dad, mali ang pagkakaintindi mo. Hindi ko siya toy boy. Nang marinig ni Sofia na gusto siyang patayin ni Emmett, mabilis niyang nilinaw, siya si Justin, apo mo. Justin. Tinasabi mo bang siya si Justin? Nang marinig ni Emmett ang sinabi nito ay mabilis na nagbago ang tono nito. Di ba nasa Jazz siya? Bakit siya kasama mo? Bakit niya napilayan si Troy? Maliwanag, hindi inaasahan ni Emmett na ang toy boy na nagpalumpong kay Troy ay walang iba kundi ang sarili niyang apo. Siya ang inabando ng bata na pinalayas ni Emmett sa pamilya de la Cruz mahigit isang dekada na ang nakalipas. Dad, alam mo ba na nasa Jazz siya? Nang hindi namamalayan ni Emmett ang lokasyon ni Justin, nagbago ang ekspresyon ni Sofia. Sa katunayan, hindi nagsinungaling sa akin si Justin. Ang pamilya de la Cruz ay palaging alam na siya ay buhay pa. Alam din nila kung nasaan siya. Gayunpaman, wala sa kanila ang nagsabi sa akin tungkol dito at sa halip ay itinago ako sa dilim. Nagsinungaling pa sila sa akin na patay na si Justin. So paano kung malaman ko? Nang marinig ni Emmett ang sinabi nito, malamig siyang ngumuso. Simula pa noong bata pa siya, ang walang kwentang scum na iyon ay alam lamang kung paano pukawin ang gulo. Bumalik lang siya sa Yaleview ng ilang araw bago gumawa ng napakalaking gulo. Dalhin mo agad sa akin ang hamak na ito. Kapag na-late ka man lang ng isang minuto, babaliin ko ang paa niya. Sa pagbanggit ng walang kabuluhang hamak na iyon na personal niyang pinalaya sa pamilya, hindi napigilan ni Emmett na makaramdam ng galit. Ang hamak na yan. Mas gugustuhin kong mamatay siya sa kalye pagkatapos itaboy sa pamilya. At least, hindi siya gagawa ng ganoong kalaking gulo. Pagkatapos ng lahat, si Troy ang tanging tagapagmana sa 3 henerasyon ng pamilya Zeller. Siya ang panganay na apo ni Nathan. Hindi lang iyon, anak din siya ni Michael, ang susunod na pinuno ng pamilya Zeller. Sa pamamagitan ng pagpipigil kay Troy, nagdala si Justin ng maraming problema sa pamilya de la Cruz. Kabanata 284. Ang pagbabalik ng alamat. Kabanata 284. Ang pagbabalik ng alamat. Pinagbabantaan mo ba ako? Mukhang hindi nagsinungaling sa akin si Justin. Nang marinig ni Sofia si Emmett na hindi direktang umamin dito, isang kislap ng pagkabigo ang sumilay sa kanyang mga mata. Ako lang ba sa pamilyang de la Cruz ang hindi nakakaalam na si Justin ay nabubuhay pa? Ako lang naman ang naitago sa dilim, di ba? Parang naubos lahat ng lakas ni Sofia para sabihin iyon. Dati, naisip niya na maaaring magkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan ni Justin at ng pamilyang de la Cruz. Gayunpaman, naging malinaw sa kanya ang lahat ng hindi sinasadyang ihayag ni Emmett ang kinaroroonan ni Justin. Walang hindi pagkakaunawaan. Alam ng lahat sa pamilyang de la Cruz na si Justin ay buhay, maliban sa kanya. Hindi napigilan ni Sofia na maging tanga sa paghahanap ng mga dahilan para sa pamilya de la Cruz dati. So paano kung buhay pa siya? Sabi ni Emmett na may bakas ng pagkairite sa boses, importante ba? Kung ikukumpara sa insidente sa pamilya Zeller, ito ay isang maliit na bagay. Ito ay hindi mahalaga sa lahat. Ganti ni Sofia, kagat-labi. Yup, tama. Alam ko na siya ay buhay pa. Malamig na sabi ni Emmett, hindi lang iyon, ako rin ang nagpalaya sa kanya sa pamilya ng De La Cruz noon. Kontento ka na ba sa sagot ko ngayon? Kaya tila walang pakialam si Emmett kay Justin na personal niyang itinaboy sa pamilya De La Cruz ilang taon na ang nakakaraan. Pagkakasala. Nanghihinayang. Ang mga damdaming iyon ay hindi umiiral. Hanggang ngayon, naniniwala pa rin si Emmett na wala siyang ginawang mali. Pero sarili mong apo si Justin. Siya ang laman at dugo ng pamilya De La Cruz at ang tanging kadugo ni Daniel. Paano mo siya pakikitunguhan ng ganoon? Malapit nang masira si Sofia nang bumulalas siya, hindi ba mahalaga sa iyo ang relasyon ng pamilya? Noon, para sa kapakanan ni Tommy, pinalayas mo si Justin sa pamilya De La Cruz ilang sandali lamang matapos mamatay si Daniel at ang kanyang asawa. At ngayon, para makakuha ng mga benepisyo mula sa pamilya Zeller, iniisip mong ibigay ako sa kanila. Para sa iyo, mas mahalaga ang interes ng pamilyang De La Cruz kaysa sa buhay ko, di ba?
Sofia, ano bang sinasabi mo? Sino ang nagturo sa iyo ng mga kalokohang iyon? Iyon ba ang walang kapantay na batang si Justin? Tanong ni Emmett sa matigas na boses. Alam na alam niya ang ugali ng kanyang anak. Simula pagkabata, palagi na niyang pinakikinggan ang lahat ng sinasabi nito. Sa nakalipas na 30 taon, si Sofia ay palaging isang anak at masunuring anak kay Emmett. Gayunpaman, sa araw na iyon, siya ay lumaban sa kanya at pinagsabihan siya dahil lamang kay Justin. Pinayagan din niya si Justin na pilayin si Troy. Ano nga ba ang kanyang intensyon? Nagre-rebel na ba siya sa akin ngayon? Hindi. Ang ginawa lang niya ay sabihin sa akin ang totoo. Kung hindi dahil sa kanya, naitago pa rin ako sa dilim. Napakagatlabi si Sofia at sumagot. So ano ang katotohanan? Isang malamig na buntong hininga ang pinakawala ni Emmett. Kung alam ko lang na ang pagbabalik niya sa Yaleview ay lilikha ng labis na gulo para sa amin, hindi ko dapat siya pinayagang mabuhay noon. Ipasa ang telepono sa kanya ngayon. Gusto kong makipag-usap sa walang kabuluhang hamak na iyon. Hindi siya isang unfilial scum. Ganti ni Sofia. Itigil ang kalokohan at ipasa mo na lang sa kanya ang telepono. Utos ni Emmett. Hindi. Agad namang tumanggi si Sofia. Iyon ang kauna-unahang pagkakataon sa buhay na ang babae ay nag-asal ng ganoong rebelde at lahat ng ito ay dahil kay Justin. Ikaw. Galit na galit si Emmett na nanginginig sa galit ang boses. Kung si Sofia ang kausap niya ng personal sa halip na sa telepono, sana ay sinampal na niya ito ng mahigpit sa mukha nito. Gayunpaman, sa sandaling iyon, si Justin, na nanatiling tahimik sa buong pag-uusap sa telepono, ay nagsabi, gusto ba niya akong kausapin? Ibigay mo sa akin ang telepono. Justin. Nang marinig ni Sofia ang sinabi ni Justin, tumingin siya kaagad sa lalaki na nakaramdam ng labis na pagkabalisa. Magiging maayos din. Huwag kang mag-alala. Nakangiting sabi ni Justin sabay tapik sa ulo ni Sofia. Kamusta? Ikaw si Justin. Tanong ni Emmett sa malamig na tono nang marinig ang boses ng apo. Oo, ako ito. Gusto mo ba akong makausap? Kalmadong sagot ni Justin. Kailan ka dumating sa Yaleview? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Agad na tanong ni Emmett kay Justin. Bakit ko sasabihin sa iyo? It's none of your business when I reached Yaleview, malamig na sagot ni Justin. Ikaw ay isang walang kapantay na taksil. Bumuhos ang galit kay Emmett nang marinig ang sagot ni Justin. Alam mo ba kung gaano karaming problema ang ginawa mo para sa pamilyang De La Cruz sa oras na ito? Ano ang kinalaman ko sa iyong pamilyang De La Cruz? Humisi si Justin. May isang bagay na kailangan kong ulitin. Ibig sabihin, simula nung araw na itinaboy mo ako sa pamilya, hindi na ako kamag-anak ng De La Cruz family. Emmett, malinaw ka ba? Anong sinabi mo? Ikaw na walang kapantay na taksil. How dare you call me by my name? Isang sariwang bagzo ng galit ang bumangon kay Emmett. Halos hindi siya makapaniwala na tinawag siya ni Justin sa kanyang pangalan. Bakit hindi ako maglakas loob? Para sa akin, wala kang pinagkaiba sa mga dumadaan o palaboy sa lansangan. Tinatawag ko lang pangalan mo kasi good mood ako. Kung masama ang loob ko, magiging nobody ka lang sa akin. Ikaw ay walang utang na loob na Bast Asterisk Road. Tigaw ni Emmett habang nanginginig sa galit. Tama na yan. Stop wasting my time kung yun lang ang gusto mong sabihin. Hindi mapakali si Justin na ituloy ang walang kwentang usapan. Ako na mismo ang mag-aayos ng pamilya Zeller. Ako ang bumugbog sa kanya. Wala itong pakialam sa pamilyang De La Cruz. Naiintindihan mo ba? Dahil lang sa sinabi mong wala itong kinalaman sa amin ay hindi ibig sabihin na ganoon talaga. Galit na bamantong hininga si Emmett, hindi mo ba alam na ang mga kinikilos mo ay nagpagulo rin kay Sofia? Justin, ihinto ang pagtatago sa likod ng isang babae kung itinuturing mo ang iyong sarili na isang lalaki. Lalo mo lang akong pinapababa. Bibigyan kita ng isang oras para pumunta at lumuhad sa harap ko. Kung gagawin mo iyon, iisipin kong iligtas ang iyong buhay. Kung hindi, ano ang gagawin mo kung hindi? Humisi si Justin, itataboy mo ba akong muli sa pamilyang De La Cruz? Kung hindi, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang awa. Malamig na babala ni Emmett. Kung hindi kita makita sa loob ng isang oras, dapat mong malaman kung ano ang mga kahihinatnan. Iyon ay isang tahasang pagbabanta.
Gayunpaman, hindi iyon nabigla si Justin. Tinatakot mo ba ako? Nang marinig ni Justin ang sinabi ng lalaki, naging malamig ang kanyang tingin habang sumagot, Emmett, alam mo ba kung ano ang pinakaayaw ko? Pinagbantaan. Kabanata 285. Ang pagbabalik ng alamat. Nag-breakdown si Sofia. Hindi naman threat yon. Warning lang, sagot ni Emmett sa malamig na tono. Pero syempre, if you want to take it as a threat, I have no issues with that also. Anyway, siguraduhin mong magpapakita ka sa harap ko sa loob ng 1 oras. Kung hindi pa kita makikita noon, humanda ka sa mga kahihinatnan. Hindi mo kailangang maghintay ng 1 oras. Ipapaalam ko sa iyo ngayon na hindi ako libre. Malamig na sagot ni Justin. Kung gusto mo akong makita, pwede kang pumunta dito. Nang matapos magsalita ang lalaki, in-end niya ang tawag ng hindi binibigyan ng pagkakataong sumagot si Emmett. Nang marinig ni Emmett na nasa kanyang mansyon sa Yaleview, ang disconnect tone, marahas niyang binasag ang kanyang telepono sa sahig. Nakakailang bast asterisk road. Dapat hindi ko na siya hinayaang mabuhay noon. Hingal na hingal si Emmett sa galit. Samantala, si Tommy, na nakatayo sa harap ni Emmett, ay maingat na tumingin sa kanyang ama at sinabing, Tay, dapat ba akong magpadala ng isang tao para tapusin siya ngayon? Si Tommy ay palaging laban sa ideya na ibalik si Justin sa pamilyang De La Cruz. Kung tutuusin, malaki ang naging bahagi niya sa pagtatiboy sa kanyang pamangkin noon. Walang paraan na tatanggapin niya siya pabalik ng bukas ang mga braso. Hindi na kailangan. Tuturuan lang natin siya ng leksyon. Bagamat puno ng galit si Emmett, pinipigilan niya ang kanyang mga pumatay. Kung tutuusin, ang batang iyon na lang ang natitirang bloodline ng kapatid mo sa mundo. Kung papatayin mo siya, paano mo haharapin ang iyong kapatid sa Netherworld sa susunod na pagkakataon? Ngunit napakaraming gulo ang naidulot niya sa ating pamilya, napagangat ang ngipin ni Tommy sa sama ng loob. Hindi kayang harapin ang kapatid ko. Bakit ako matatakot sa isang patay na tao? Para kay Tommy, ang mga buhay ay palaging trumpeta ang namatay. Maaari siyang mag-alala tungkol sa pagharap sa kanyang kapatid kapag siya ay patay na. Magsama ng ilang lalaki sa kinaroroonan ni Sofia at ibalik silang dalawa. Si Emmett ay sinulyapan ng malamig na tingin kay Tommy at sinabing, kung ang walang galang na bast asterisk road na iyon ay lumalaban, huwag mag-atubiling baliin ang kanyang mga paa. Naiintindihan mo ba? Oo. Tumanggaw si Tommy. Pagtalikod niya at aalis na sana, tinawag siya ni Emmett, kamusta si Lucas? Anong sabi ng doktor? Tinabi sa amin ng doktor na hindi niya kayang panatilihin ang kanyang mga binti. Nasira ang kanyang pelvic nerves dahil sa aksidente sa sasakyan noon at malabong makatayo pa siya sa hinaharap. Magkahalong galit at pagkabigo ang bumungad sa mukha ni Tommy nang magsalita ito tungkol sa kanyang walang kwentang anak. Kung ang kanyang anak ay hindi gaanong inutil at nabali ang kanyang mga binti mula sa isang karera sa kalye, hindi na magkakaroon ng pagkakataon si Justin na bumalik sa Yaleview. Gayunpaman, natuwa si Tommy na nasangkot si Justin sa kanyang sarili sa gulo pagkarating niya sa Yaleview. Kung hindi, paano niya ito dadalhin sa pagkakahiga na si Justin, na kanyang itinaboy, ay bumalik sa pamilyang De La Cruz. Maghanap ng pinakamahusay na mga doktor na magpapagaling sa kanyang mga binti. Wala akong pakialam kung magkano ang halaga nito. Kailangan nating subukan ang lahat ng posibleng paraan para magamot siya. Utos ni Emmett. Naiintindihan. Tumanggaw si Tommy at tumalikod na para umalis. Gayunpaman, pagkatapos niyang lumabas ng silid, isang ngisi ang lumitaw sa kanyang mukha. Justin De La Cruz. Dahil nililigawan mo si kamatayan, hindi mo ako masisisi sa pagiging walang awa mo. Hindi mo dapat na-provoke ang nag-iisang tagapagmana ng pamilya Zeller. Samantala, sa bahay ni Sofia sa Bayview Mansion, naupo ang babae sa sopa sa pagod pagkatapos ibaba ang telepono. Tumangala siya sa kisame at blanco ang tingin dito. Halos hindi siya makapaniwala na ang mga nangyayari sa buhay niya noon ay eksaktong katulad ng plot ng isang soap opera. Noon pa man ay nakakahanap si Sofia ng mga soap opera na naglalarawan ng mayayamang pamilya na inuuna ang pansariling interes ng pamilya kaysa sa anumang bagay na masyadong hindi makatotohanan. Noon pa man ay kinukutya niya ang gayong mga pukana. Gayunpaman, naramdaman niya ang kanyang sarili sa bingit ng pagkawala ng kanyang isip nang matagpuan niya ang kanyang sarili na nahuli sa isang katulad na sitwasyon sa totoong buhay.
Justin, sa tingin mo ba ay walang kabuluhan ang ugnayan ng pamilya sa mga kilalang pamilya? Tanong ni Sofia na nakatingala kay Justin, hindi maitago ang disappointment sa kanyang mga mata. Hindi naman ganoon, nakangiting sabi ni Justin. Ang pamilyang De La Cruz ay exception lamang. Ang mundo ay hindi masyadong masama. Sa tingin mo ba talaga? Nang marinig ni Sofia ang sagot ni Justin, biglang nagningning ang kanyang mga mata. Parang nag-alab na naman ang pag-asa sa puso niya. Siyempre. Tumawa si Justin at umupo sa tabi ni Sofia. Nakalimutan mo na ba kung gaano ka-protective ang tatay ko sa inyo ni Tommy noong nabubuhay pa siya? Kapag may ginawa kayong mali at pinaparusahan kayong dalawa, lagi kayong pinaninindigan ng tatay ko. Naalala ko na minsan ay kailangan niyang lumuhad sa buong gabi bilang parusa. Naaalala ko iyon. Paano ko makakalimutan? Tumulo ang luha ni Sofia nang banggitin ni Justin si Daniel. Noong bata pa ako, madalas kaming magkagulo ni Tommy dahil sa kalokohan. Kapag nangyari iyon, sisisihin kami ni Daniel at sa halip ay parusahan. Nakakalungkot lang na namatay siya ng napakabata. Isa pa, nabigo akong alagaan kapag katapos niyang mamatay. Pinaigo ko si Daniel. Hindi na napigilan ni Sofia ang kanyang emosyon at napaluha. Bumagsak ang mga luha mula sa kanyang mga mata, tumulo sa kanyang mukha bago humiga sa sofa. Duguan ang mga mata niya dahil sa pag-iyak, at nanginginig ang buong katawan niya habang hindi mapigilan ang pag-iyak. Ayos lang. Huwag ka nang umiyak. Nalilito si Justin kung ano ang gagawin nang biglang umiyak si Sofia. Luha ng isang babae ang pinakakinatatakutan niya. Sigurado akong hindi ka titigilan ng mga magulang ko dahil dyan. Tinapik ni Justin ang likod ni Sofia at malumanay na sinabi, at saka, wala kang kasalanan. Kasalanan ko. Kung bumalik ako ng mas maaga, hindi ka na maghahirap ng ganito. Kung ako ay mas matalino, hindi ako itinago sa dilim ng maraming taon. Hinanap sana kita kanina at kinuha. Bumalik sa Yaleview. Lalong lumakas ang pag-iyak ni Sofia, nanginginig ang kanyang katawan. Bigla na lang, hindi na niya napigilan ang kanyang emosyon at itinapon ang sarili sa mga bisig ni Justin na hinihingal ang kanyang mga baga. Justin, sorry kung hindi kita naalagaan ng mabuti. Pinabayaan ko ang mga magulang mo. Napakagago ko na wala akong magawang tama. Hindi mapigilan ni Sofia na sisihin ang sarili. Nakaramdam si Justin ng kawalang kasiyahan sa paghikbi ni Sofia sa kanyang mga bisig. Kahit na medyo close na silang dalawa noong bata pa sila, kahit na magkatabi sa kama, noong bata pa siya. Gayunpaman, siya ay isang may sapat na gulang na lalaki at sa halip ay hindi nararapat para sa kanya na maging pisikal na malapit sa isang babae. Tita Sofia, huwag ka nang umiyak. Kung patuloy kang umiiyak, mawawala ang lahat ng mga maskara sa mukha na isuot mo. Marahang tinapik ni Justin ang likod ng babae habang pilit na nilalayo ang kanyang distansya. Tsaka sinong nagsabing tanga ka? Noong nakaraan, sinabi sa akin ng nanay ko na si Tita Sofia ang pinakamatalino at pinakamagandang tao sa pamilyang De La Cruz.